Hello, Mountain Movers! Praise God! It's 4th year anniversary! Wow! Ang bilis ng panahon. Imagine ninyo, 4 na taon na tayo. Kung papaano sinimulan ng ating Diyos na buhay, ang ating Ama, ang gawain dyan ay ipagpapatuloy niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay kanyang kapilingin doon sa buhay na walang hanggan, sa napakagandang mansyon na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Ngunit bago tayo tumungo doon sa mansyon na yon, tayo ay maglingkod sa Kanya ng may katapatan ng buong puso saan man tayo naroroon. Maging tunay tayong halimbawa sa ating kapwa, magliwanag ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbabago na ginagawa ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating puso, at tayo ay nagpapatunay na hinango niya na tayo sa kasalanan at wala nang kapangyarihan na umalipin ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya't ang ating buhay ngayon ay buhay na makapangyarihan at matagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Wow! Ipinagdiriwang natin ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Nung sinimulan niya, 4 na taon nang nakararaan nung magsimula ang COVID-19. At nakita natin kung paano tayo iningatan ng Diyos, kung paano niya tayo binigyan ng lakas ng loob, kung paano niya tayo itinawid sa kasalukuyan na may buhay, mayroong lakas, at mayroong pagpapala na magsisilbing patotoo natin na ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya. Ang ating tema ay nakasulat doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 1. Ang sabi ni Paul ay, imitate me as I imitate Christ. Ako ay gayahin ninyo kung papaano kong ginaya ang Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang kanyang modelo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus, na kung papaanong nabuhay ang ating Panginoong Yesus na nagbigay ng kaluwalhatian sa Ama, ay ganun din naman siya na buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Ama sa anumang kanyang ginawa nung siya'y naririto pa sa mundong ito. Kaya sa kasalukuyan, tayo naman ang naririto at gawin natin ang lahat ng bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. Ano man ang ating iniisip, ano man yung ating sinasabi, ano man yung ating ginagawa o ikinikilos, ang lahat ng ito ay ginagawa natin na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, na sa atin ay nagmahal ng gayon na lamang at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. In everything that we do, whether we eat or drink, we do all things for His glory. Wow! Dati, nung tayo'y nasa kasalanan pa, wala tayong kakayanang gumawa ng kabutihan na ikalulugod ng Diyos. Sapagkat kabutihan man ang ating nagagawa nung tayo hindi pa nananampalataya kay Jesus at tinanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang mabuting gawang ito ay hindi kaaya-aya sa kanyang harapan, sapagkat wala pa ang paglilinis ng kanyang salita sa ating mga puso. And because of the word that we heard, that being preached unto us, nagsimula nga ito noong 2000, nung tayo ay na-lockdown, nagkaroon tayo ng Bible study, prayer, almost every day. Ang sabi ni Jesus, you are clean because of the word that I have spoken unto you. You are clean because of the word that I have spoken unto you. Kayo ay mga malilinis na, ang sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng aking salita na inyong narinig na mula sa aking labi, mula sa kanyang salita sa Biblia. Kaya ang ating buhay ngayon ay banal, matuwid sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hindi sa pamamagitan ng ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating kasalanan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa.
na maghahatid sa atin doon sa kaharian ng Amang sumasalangit sa buhay na walang hanggan. He has given us the assurance, the security that whatever happens in this troubled world, hallelujah, God saved us. God wanted us to be with Him in His kingdom throughout all eternity. And because we are saved, this is by grace. Ito ay habag ng Diyos sa atin. Ito ay awa ng Diyos sa atin. Ito ay kanyang grasya sa atin at hindi sa ating mga mabubuting gawa. Upang ang sino man ay hindi magmapuri sa Diyos, sa halip ay mabuhay ng may pananampalataya at pagpapasalamat na kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay wala tayong kaligtasan. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. Siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mga mahihirap ay maging mayaman. Hallelujah. Siya na wala sa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Si Jesus na wala sa ilalim ng sumpa ay napailalim sa sumpa upang tayo na nasa ilalim ng sumpa dahil sa ating kasalanan ay magkaroon ng kalayaan. Wow! What a great Jesus! He has given His life for our own sake, that we might be forgiven, that we might be clean, pure, holy, perfect, and be saved. Be saved to be with our loving Father in eternity. Because God, our Father, desires us to be with Him in eternity. He wants to be with us in eternity. He wants to spend His eternity with us. Kaya ang sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, even before time began, before He created this world, He has chosen us. He has chosen us. Pinilan niya na tayo bago pa lamang niya lalangin ang mundong ito. Bago pa lamang niya bigyan ang mundong ito ng lahat ng hayop, ng lahat ng puno, ng lahat ng naririto. Tayo ay nasa isip at puso na ng Diyos. Pinili niya na tayo, hinirang niya na tayo, bago pa lamang niya lalangin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, noong pa man ay nasa isip at puso na tayo ng Diyos. At kaya niya nilalang ang mundo upang matapos niyang gawin ang tao, matapos niyang gawin ang tao sa ika-6 na araw, matapos niyang gawin ang lahat, ang tao ay may tahanan na. Ang tao ay may pamamalaanan na. Ang tao ay meron ng hardin na kung saan ay mamumuno siya at pangungunahan niya ang lahat ng hayop at kakainin niya at i-enjoy niya ang lahat ng bunga ng punong kahoy na inilagay niya sa halamanan ng Eden. Pure and holy. At merong pagdalaw ang Diyos doon sa halamanan ng Eden. Dinadalaw niya ang ating unang mga magulang na si Eva at si Adan. Binibisita niya, kinakausap niya sapagkat mahal niya si Eva at si Adan na pinagmula ng lahat ng tao. Naalala ko nung nilalang ng Diyos si Adan, tumayo ang Diyos sa kanyang trono at dumampot siya mula sa kanyang palad ng alabok, ng putik, at ito ay kanyang hinubog sa kanyang mga palad. At matapos siyang hubugin, ito ay kanyang hiningahan. Ibig sabihin, ibinigay niya ang kanyang buhay sa luwad na ito. At ang sabi ng Biblia, ang luwad na ito ay naging buhay na nilalang. At tinawag niya itong Adan. Adan, ibig sabihin ng Adan ay plural. All of humanity is in Adam. Lahat tayo na may buhay, lahat ng tao na may buhay sa mundong ito ay na kay Adan. Na kay Adan. Kaya nung matapos ng lalangin ng Diyos si Adan mula sa putik, hindi na bumalik ang Diyos sa putik upang lumalang uli ng panibagong tao at ito ay sa katauhan ni Eva.
Hindi na. Si Eva ay galing kay Adan. At ang anak ni Eva na si Abel at si Cain ay galing kay Eva. At ang mga sumunod pang mga henerasyon mula kay Abel at kay Cain ay galing sa dalawang ito na anak ni Adan mula kay Eva. Kaya makikita natin na lahat ng tao sa sanlibutan ito ay galing kay Adan. Ang ninuno natin walang iba kung hindi si Adan. Kaya nung nagkasala si Adan, ang lahat ng tao ay nagkasala. Romans chapter 5 verse 12 says, because of one man's sin, all fell into sin. Because of Adam's sin, all fell into sin. Dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ng tao sa buong mundo ay nagkasala. Ngunit dahil din naman sa pangalawang Adan na walang iba kundi si Jesus, ang lahat ng tao ay naging matuwid at naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo na inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay nasa pangalawang Adam na walang iba kung hindi si Jesus. Nung una tayo ay nasa isang tao na si Adan. Kaya nung nagkasala si Adan, ang lahat ng tao ay nagkasala at tayo mismo ay makasalanan. Ngunit nung nagpakilala sa atin ang ating Panginoong Yesus at natutunan nating sampalatayanan siya sa pamamagitan ng kanyang salita na ating nadinig, hallelujah, nawala ang Adamic nature at napalitan ng Jesus nature sa ating buhay. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinumang na kay Kristo Jesus, ang luma ay wala na, ngunit ang bago'y dumarating at siya'y bago na nga. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, the old things passed away, and the new things has come. Hallelujah. Wala na ang luma. Wala na ang lumang pagkatao ni Sergio. Wala na ang lumang pagkatao ni Amel, ni JB. Wala na yung lumang pagkatao ni Jasper. Wala na yung lumang pagkatao natin. Kasama na itong ibinayubay sa krus ng Kalbaryo nung nabayubay si Jesus 2,000 taon nang nakararaan. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Ako ay napako din naman kasama sa pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kung hindi si Kristo, at ako ay nabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya sa aking puso. Siya na namatay sa krus ng Kalbaryo, na nagmahal sa akin ng gayon na lamang at nagbigay sa akin ng buhay. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I live it in me, but Christ liveth in me. And the life now which I live by faith in the Son of God. Who is He? Jesus. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me. At ako ngayon ay nabubuhay at ang buhay niya ang aking taglay. Siya na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay, alang-alang sa aking kaligtasan at kapatawaran ng aking kasalanan. Natamo natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Natamo natin ang paglilinis sa lahat ng uri ng ating kasalanan. Magmula nung tayo isinilang hanggang sa kasalukuyan, binanal, tinuwid tayo at tayo ginawang perpekto. Hebrews chapter 10 verse 14. Those who were holy are also perfect, and their perfection is throughout all eternity. Ang ginawang banal ay pinaging matuwid din naman at perpekto. At ang kanilang kabanalan at kaperpektuhan ay hanggang sa buhay na walang hanggan. Just imagine when God is looking at us even now, He looks at us with purity,
Nakikita niya tayo na banal, malinis, matuwid, dalisay sa kanyang harapan. Dahil sa inialay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Kaya wag nating titingnan ang ating sarili na mahina. Wag nating titingnan ang ating sarili na makasalanan, marumi. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. At ang tingin niya sa atin ngayon ay banal, matuwid, perpekto, dahil sa inihandog na buhay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Ito ang ating pinagdiriwang. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa bawat isa sa atin, maging sa ating pamilya. Kaya maging tunay tayong halimbawa sa pagpapatunay na ang ating kaligtasan ay may bunga. Ano ang bunga? Pamumuhay ng may matuwid na pamumuhay. Pamumuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay na kagaya ng ipinamuhay ng Panginoong Yesus 2,000 taon nang nakararaan. Nilibak siya, kinutya siya ng mga Romanong sundalo, ng mga tao, pero hindi siya nag-retaliate, hindi siya gumanti. Naalala ko nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao na yun na sumisigaw sa kanya na siya ay kinukutya, yun yung mga taong pinagpala niya. Pero nung wala na siyang magawang himala sapagkat nabayubay na siya sa krus ng Kalbaryo, hindi na karangalan o pagpupuri sa kanya ang ibinibigay kung hindi sumpa at pangungutya. Bagamat yung mga tao ay nangungutya laban sa kanya, ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila, hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ipinagtanggol sila ni Jesus sa Diyos upang hindi sila mapahamak sa kanilang mga sariling masasamang gawa. Sa halip ay binigyan pa sila ng dahilan na sila ay mapatawad. Sa anong dahilan? Ang sabi ni Jesus sa Ama nung siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin niyo po sila. Huwag niyo pong ibilang ang mga kasalanan ginagawa nila laban sa kanila, sapagkat hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine ninyo, binigyan ng dahilan ni Jesus ang mga taong makasalanan na mapatawad ng Ama sa dahilang hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Napakabuting Panginoong Yesus. Hindi lang inihingi ng tawad tayong mga tao na pusakal at masama, pagkos ipinagtanggol niya pa tayo at binigyan niya pa tayo ng dahilan na mapatawad ng banal na Diyos na may gawa ng langit at lupa, dahil nga hindi natin alam ang ating ginagawa. Kaya si Jesus ang daan ng katotohanan ng buhay at walang sino mang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Na nagsabing, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang sino mang makapupunta sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Ito ay sinabi din ni Luke doon sa Gawa 4:12, sa Acts chapter 4 verse 12, for there is no other man under heaven given by God for man to be saved, only in the name of Jesus. Walang ibinigay ang Ama na sukat ikaligtas ng tao sa ilalim ng langit dito sa lupa, maliban lamang sa pangalan ni Jesus. Ang kaligtasan ay nasa pangalan ni Jesus, sapagkat si Jesus lamang ang nagbigay ng buhay upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, maging banal, matuwid sa kanyang harapan, at ito ay magdulot ng buhay na walang hanggan. Kaya we are free from sin. Sin has no power to slave us. Wala ng kontrol ang kasalanan laban sa atin. Wala ng kapangyarihan ng kasalanan na umalipin sa ating lahat. Malaya na tayo sapagkat pinalaya na tayo ng ating pananampalataya kay Jesus.
nung tinanggap natin siya at isinuko natin ang ating buhay sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat. At ngayon ay unti-unti niyang binabago. Kagaya ko na hinango niya sa bisyo, sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa lahat ng uri na nakapagpapasama sa buhay ng tao. At ngayon ay naglilingkod sa Kanya. Napakabuti ng Panginoon. Kung walang plano ang Diyos sa akin at hindi ko nakilala siya sa aking buhay, marahil patay na ako. Kung naalala ninyo yung aking istorya, nagsasaranggola ako, walang tao, natuwa ako sa tubig, sa ilog, doon sa San Juan. Tumalon ako. Nalulunod na ako, may biglaan lang dumating na tao at ako ay sinagip. Saan galing yung taong yun? Samantalang ako lang ang nagsasaranggola doon sa bukid na yun, malapit sa ilog. Yun ay pinadala ng Diyos upang ako iligtas. Ang pangalawa naman, ako ay galing sa bahay dahil ang bahay namin noon sa San Juan ay kadikit lang ng kalsada. Agad akong lumabas sa pintuan ng aming bahay at paglabas ko may dumaan na sasakyan sa pula ko. Sa gitna, tinamaan ako. Nabundol ako ng sasakyan. Akala ko patay na ako. Pero dahil may plano ang Diyos sa akin buhay, naririto pa rin ako. At binigyan niya ako ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. At ngayon, kaming pamilya ay naglilingkod sa Kanya. Ang aking asawa, si Pastora Mean, si Grace and Joy. Napakabuti ng Diyos. Ano man yung ating maranasan sa buhay na ito, meron tayong tagapagtanggol na Diyos. Meron tayong tagapagpayong Diyos na napakatalino sa lahat, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At the end of the day, hindi tayo dapat mag-alala o wala tayong dapat na alalahanin sapagkat uuwi lang tayo sa ating tunay na permanenteng tahanan. Walang iba kung hindi sa mansyong ipinaghanda sa atin ng Panginoong Yesus na sinabi niya doon sa John chapter 14 beginning verse 1 to 3. I am going to the Father to prepare you a place, mansion. I am going there to prepare a place for you, so that when I am there preparing a place for you, I will come back again to take you to be with me, so that where I am, you will be there also. Kung saan ako naroroon ay nandun din naman ikaw. Hindi na tayo maghihiwalay o magkakahiwalay. Titira ka doon sa mansyon na ipinaghanda ko sa iyo at sa iyong pamilya. Sa bawat isa sa atin ay may mga mansyon tayo sa kalangitan. At ang daanan natin doon ay lantay na ginto. Maraming sorpresa ang Diyos sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa natin na nakapagbigay ng karangalan sa kanyang dakilang pangalan. Kaya nakapanhanabik, nakakapag-excite. We're so excited because there's a lot of surprises in the kingdom of heaven, in our Father's kingdom. Kaya maging tapat lang tayo sa paglilingkod, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, matuwid, banal sa kanyang harapan. At magpagamit tayo sa kanya, i-share natin si Jesus sa ating mga kaibigan. I-share natin si Jesus sa ating mga kakilala. I-share natin si Jesus sa ating mga kaklase, mga mag-aaral, sa mga katrabaho, sa kapitbahay. Let us be a good example. As Paul imitate Christ, we should imitate Christ too. Kayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siyang nabuhay na matagumpay laban sa kasalanan, mabuhay tayo na matagumpay. Anumang uri ng kasalanang meron ng mundong ito. Mabuhay tayo ng matuwid, mabuhay tayo ng banal, mabuhay tayo na ang iisa ang ating nasa puso at isip, walang iba kung hindi si Jesus. Walang iba kung hindi si Jesus na nagmahal sa atin ng gayon na lamang.
Walang iba kung hindi si Jesus na naghango sa atin sa kasalanan. Walang iba kung hindi si Jesus ang nagtatanggol sa atin sa lahat ng kapahamakan sa araw-araw nating buhay. Hindi lamang natin nakikita ang dyablo ay gumagawa ng kapapahamak natin. Pero sa totoo lang, nandyan si Jesus, ipinagtatanggol niya tayo. Nandyan si Jesus, iniingatan niya tayo. Nandyan si Jesus, dinidependihan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Nandyan si Jesus, pinoproteksyonan niya tayo. Nandyan si Jesus, ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Napakabuti niya. Minsan iniisip natin, para bagang hindi na ako napapansin ng Diyos, para bagang hindi ko na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Huwag natin isipin yun. Pakiramdam lang yun. Maramdaman natin o hindi ang presensya ng ating Panginoong Yesus, it is given. Ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan hanggang sa katapusan ng mundong ito. 5 beses yun inulit sa Greek word. I will never, 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 never leave you. I will never, 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 never forsake you. I am with you all the time. I am with you all the time. Ako ay kasama mo sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Kaya mountain movers, cheer up. Give God the glory in everything that you're doing. Hallelujah. Masusurprise tayo. Dumarating ang mga himala, dumarating ang mga pagpapala, dumarating ang mga answered prayers natin. Bagamat sinagot niya na ito, pero yung manifestations, yung reality ay dumarating sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating mga anak. Hallelujah. Matapat ang Diyos. Alam niya ang sitwasyong kinalalagyan natin. Alam niya ang hinaing ng ating puso. Alam niya ang ating pangangailangan. Mabuti siyang Diyos, hindi siya mapagbayang Diyos. Siya ay Diyos na mapagkalinga, mapagmahal, matulungin, maunawain, mapag-ingat, mapatnubay. Siya ang Diyos ng ating katagumpayan. Kaya mountain movers, sa taong ito bilang pagdiriwang ng ating ika-4 na anibersaryo, binabati ko kayong lahat. Magsasama-sama pa tayo. Ipanalangin ninyo kami, ako at ang aking pamilya, na makauwi kami. Once na makauwi kami, magsasama-sama tayong muli, ipagdiriwang natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Praise God, mountain movers. Be an example to everyone, especially to your loved ones, to your parents. Maging mabuti kayong halimbawa. Maging masipag, mabait, maunawain, matulungin, gumagawa ng kabutihan, mabuti ang puso, tumutulong, at higit sa lahat, iniaalay sa Diyos ang bawat araw upang yung hindi niya kayang gawin ay magawa niya, na maging pagpapala siya hindi lamang sa kanyang kapwa o mga mahal sa buhay, kung hindi sa Diyos na nagmahal sa kanya ng gayon na lamang. Kaya cheer up, imitate me as I imitate Christ. Gayahin mo ako, sabi ni Pablo, kung papaano kong ginaya si Jesus. Si Jesus ang ating model. Si Jesus ang ating model. Tumingin tayo sa Kanya. Siya ang author and finisher ng ating pananampalataya. As we look at to Jesus, hallelujah, victory is ours. Healing is ours. Joy is ours. Prosperity is ours. Protection is ours. So mountain movers, once again, me and my family is greeting you. Happy 4th year anniversary. God bless you all. Mountain movers, be faithful in serving the Lord and be obedient to please God, to give God the glory. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po, O Diyos, sa pinagkatiwala mo pong gawain sa amin. Inaalala po namin apat na taon nang nakararaan kung paano niyo po kami iningatan, kung paano niyo po kami itinawid sa COVID-19. At ngayon ay naririto, Panginoon, at nagpapatuloy sa inyo pong gawain, naglilingkod ng may katapatan. Ano man po ang mabubuting bagay na sinimulan mo sa amin, ay meron kaming katiyakan na ito'y lulubusin mo at hihigitan mo hanggang sa muli mong pagbabalik. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya ng inyo pong mga anak, ang pamilya po ni Sister Joby, ang pamilya po ni uh, Brother Jerry, ang pamilya ni Brother Nunoy, ang pamilya ni Saul, O God, ang pamilya ni Tatay Arman, ni Nanay Irma, ang pamilya ni Sister Lisa, ni Sister Edith, ni Brother Gig, ang pamilya po ni Brother Desbert, ni Sister Des, O God, ang pamilya po ni Sister Lucy, ni Sophie, ni Sweetie, lahat ng mga mountain movers, O God, maging yung pamilya ni Jaja, ni Sister Soul, O God, continue to bless them, Lord. Continue, Lord, to reveal yourself among them, O God, so that they may know you and worship you and praise you in spirit and in truth. Continue to bless them, Lord. Elevate their life, O God. Bless them, O God. Meet all of their needs, Lord. At hayaan mong sila ay lumakad ng may malusog na pangangatawan, malusog na kaluluwa at espiritu. At magliwanag sila sa mabubuting bagay na gawa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. At nandun ang iyong pag-iingat, nandun ang iyong gabay, nandun ang iyong katalinuhan, nandun ang iyong presensya na sumasama sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng lahat ng gawa ng kanila pong mga kamay. Salamat po, Panginoon, sa taong ito. Patuloy po naming dalangin na ibuhos mo ang iyong biyaya sa bawat isa po sa amin. Ibuhos mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Sa pamilya po ni Fidel, O God, kay Marjorie, si Fidel, O God, ang kanila pong pagmamahalan bilang mag-asawa ay patuloy niyong patibayin. Anumang tukso o pagsubok ang dumating, nananatili po silang nagmamahalan, nag-uunawaan, at mabuting halimbawa bilang mga magulang sa ibang mga magulang. At bilang mga magulang sa kanilang mga anak ay mabuting halimbawa din naman. Si Jeric, O God, si Judel, si Jomar, Lord, i-bless mo po sila. Maging, O Diyos, si Noah, ang bunga ng pagmamahalan ni Desbert at ni Des, Lord, bless them, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Maging si Kael, si Diane, si Dave, si Francis, Lord. Maging si Edward, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Edsel, oh, bless them, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah, hallelujah. Si Jasper, si Jesse, si JV, si Janela, si Toby. Oh, Rashi Karabarashanda, Rabarashi Karabaraya. Oh, maging si Irma, Lord. Hallelujah. Si Babes, oh God. Bless them, Lord. Hallelujah, hallelujah. Si Darlene. Yes, si Rasi, Lord. Hallelujah. Pagpalain niyo po sila. Maranasan nila ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, Panginoon. Palagay niyo ang gawain dyan sa Mountain Movers. Palalimin niyo ang relasyon ng bawat isa. Maranasan ka po nila sa bawat minuto at sandali ng aming buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, sapagkat may katulad ka sa aming buhay. Wala kang katulad sa aming buhay. Ikaw lamang at wala nang iba. Salamat po, Panginoon. Sa pagkupkup mo sa amin, sa pangangalaga mo sa amin, sa pag-iingat mo po sa amin. Maraming salamat po.
Nakatitiyak po kami na ikaw na nagsimula ng mabubuting bagay sa amin ang tatapos nito hanggang sa iyo pong pangalawang pagbabalik. Salamat sapagkat lahat ng pangarap nilagay mo sa aming puso ay may katuparan. Salamat sa kalakasang ipinagkakalob mo sa amin araw-araw, malusog at magandang kondisyon ng pangangatawan. Salamat po na marami. Hindi po namin matatawaran ang lahat ng ginagawa mo sa amin at lahat ng mga bagay na gagawin mo pa. Dinideklara ko, Panginoon, sa Mountain Mover, sa lahat ng iyong mga anak, ang Job chapter 9 verse 10. Miracles that never be counted, wonders that never be understood, ang mangyayari sa aming buhay. Hindi namin lubos maisip ang mga dakila at mga himala na ginagawa mo at ginawa mo pa sa aming buhay. Sapagkat ito'y kamangha-mangha at hindi kayang unawain ng isipan at hindi kayang bilangin ng aming mga sarili-sarili. Salamat po, Ama, sa iyong pagpapala. Maranasan po namin ang iyong yakap sa buhay namin lahat. Salamat po, Panginoon, sa Mountain Movers. Kami pong lahat ay nagpupugay, nagpapasalamat sa iyo at ibinibigay namin sa iyo lahat ng papuri, karangalan, kadakilaan sa tanging makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ang lahat na matagumpay na Mountain Movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Happy anniversary, Mountain Movers! God bless you all! Celebrate! Jesus! Bye-bye!